Oras. Agad na gumalaw ang kamay ng relo. Naapektuhan ng kakayahan ng kabayo na nagpakita ng tiyak na pagbabago. Ang karwahe ay sumunod, umalis ng mabilis. Umiti si Luli at nagpahayag, ayos lang. Sa sandaling iyon, matayog na nakatayo ang klinik sa ilalim ng asul na kalangitan, nananatiling tahimik gaya ng dati. Sa pasilyo, may dalawang anino na naglalakad. Sa dulo ng daan, narinig ang malakas na sigaw ng sakit, ah. Narinig iyon, nag-alala si Yusu at sinabi, ang ina na ito ay sumisigaw ng kaawa-awa. Lumingon siya at nagtanong, Boss, hindi magbabago ang kasaysayan dahil sa ina na ito na hirap manganak, tama? Sa sandaling iyon, si Luli ay ngumiti lamang, huwag kang mag-alala. Kinumpirma niya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na lahat ng pangyayari sa kasaysayan ay nakatakda na? Ang mag-ina na ito ay tiyak na magiging ligtas. Sa sandaling iyon, sa silid ng panganganak, napakagulo. Malakas na nagsalita ang midwife, gamitin ang lakas. Huminga ng malalim. Mainit na tubig. Ang kasambahay, narinig iyon, nagmamadaling tumakbo, narito na. Narito na ang mainit na tubig. Nang makita ang sitwasyong ito, masasabi lang natin na may kasabihan, ibinaba ng langit ang malaking responsibilidad sa tao. Ang kapalaran na ito ay dapat nakatala sa kasaysayan ng tao. Marahil kahit ang oras ay naglaan ng shortcut para sa kanya, tama? Si Tiana, sa sandaling iyon, ay hirap na manganak. Ang kanyang asawa, na nakaupo sa labas, ay hindi maiwasan na mag-alala. Tahimik siyang yumuko at nagdasal para sa ligtas na panganganak ng mag-ina. Bigla, dalawang salita ang nanggaling sa loob, Su. Hi! Pagkatapos, agad na tumingala ang asawa. Tumakbo palabas ang kasambahay, masayang nagbalita, anak na lalaki po. Agad siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Tiana, Diyos ko. Maayos ba ang aking asawa? Ngayon, maaari ko na bang makita siya? Sumagot ang babae, sumama po kayo sa akin. Hindi niya napansin na sa kalapit na pasilyo, may dalawang anino na nakamasid. Nakahinga ng maluwag si Yusu, wow. Senyor, tama kayo. Nakatakda na ang mag-ina na maging ligtas. Lumingon si Luli at sinabi, Yusu, samantalahin mo ang oras. Ang dalaga ay mukhang hindi naintindihan, nagtanong, ha? Anong ibig mong sabihin? Maikling sumagot si Luli, inspeksyon ng produkto. Sa sandaling iyon, ang silid ng panganganak ay bumalik sa mapayapang anyo. Si Tiana ay nakahiga, yakap ang kanyang anak na lalaki. Hinawakan niya ito na parang walang kasing halaga na kayamanan. Nang makita ang kanyang asawa na lumapit, mahinang sinabi ni Tiana, anak, ito ang iyong ama. Masaya niyang pinagmamasdan ang sanggol at sinabing, tingnan mo. Ang mga mata niya ay parang sayo, Tiana. Paglaki niya, tiyak na magiging malakas siya na parang ikaw. Sa labas ng bintana, ang dalawang anino ay nakatayo pa rin, parang magnanakaw ng manok. Sinamantala ni Luli ang pagkakataon upang i-activate ang kanyang kakayahan. Agad na lumitaw ang sistema na may impormasyon ng sanggol, wala pang pangalan, 5 minuto ang edad, natitirang habang buhay ay 87 taon, 4 buwan, 16 na araw, 48 oras, 12 minuto, 32 segundo. Nagbulong si Luli sa sarili, ang impormasyon ng kanyang buhay ay ganito pala. Hindi pa nabigyan ng pangalan kaya hindi lumitaw. Sa sandaling ito, may 2 tao ang pumasok at nakakuha ng atensyon ng mag-asawa. Sir, ma'am, sabi ng isang madre, ayon sa kaugalian, ang ama ang magbibigay ng pangalan sa bagong silang na bata. Narinig iyon, nag-aalangan ng asawa, hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Mahina siyang bumulong, ano kaya ang magandang itawag sa kanya? Lenan ni Yithaka. Ang pangalan na ito ay ikinagulat sandali ni Luli. Pagkatapos, ang asawa ay patuloy na naglista ng mga pangalan, Levi, Perich, o kaya naman ay Enanan. Ang pangalan sa sistema ay patuloy na nagbabago ayon sa sinabi niya. Naguluhan si Yusu, lumingon at nagtanong, Senyor, ang pangalan na ibinibigay nila ay tila walang kinalaman sa taong iyon sa huling yugto ng kanyang buhay. Baka nagkamali tayo ng hanap na tao. Si Luli ay kalmado pa rin, iniisip, hindi maaari. Hindi pa natukoy ang pangalan ng bagong silang na bata. Bigla siyang umiti sa iniisip niya. Kinuha ni Luli ang gintong relo at mahinang sinabi, Yusu, salamat sa iyo. Naguguluhang nagtanong si Yusu, ako. Sa sandaling ito, biglang huminto ang oras. Si Yusu sa labas ay nag-aalalang sumilip sa silid.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kanila. Nang makita ang babae na hindi gumagalaw, hindi mapigilang magbulalas ni Yusu. Ang iba ay hindi rin gumalaw. Patuloy siyang lumakad ng dahan-dahan. Ang layunin ni Yusu ay pumunta sa asawa. Pagkatapos, mahina siyang bumulong sa kanyang tainga. Pagkatapos na ipagpatuloy ang daloy ng oras, namilog ang mata ni Tiana, nagulat. Pagkatapos, malakas siyang nagsalita ng isang pangalan na ikinagulat ng lahat, Nicolas. Tumawa ang asawa, tumingin sa kanya, ha? Tiana, anong sinasabi mo? Sumagot si Tiana, narinig ko ang isang tao sa hangin na nagbibigay sa akin ng signal, sinasabi ang pangalan ng bata, Nicolas Tesla. Lumapit ang asawa, inilagay ang kamay sa balikat niya, mahinang nagsabi, honey, pagod ka lang talaga. Sa tingin ko, maayos pa rin si Enanan. May pagkalito na sinabi ni Tiana, hindi. Iyon ay tiyak na hindi ilusyon. Diyos ko! Ang tinig ay umalingaw-ngaw na ikinagulat ng mag-asawa. Masayang sinabi ng batang madre na kasambahay, ito ay tiyak na isang pahiwatig mula sa langit. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Mukhang tiyak na magkakaroon siya ng malaking potensyal. Nakatayo sa labas si Luli, patuloy na sinusubaybayan. Tiningnan ng asawa ang sanggol sa kanyang mga braso at nagtanong sa sarili, talaga? Pagkatapos, mahina niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak, Nicolas. Ang bayan, sa sandaling ito, ay payapa gaya ng dati. Sa loob ng karwahe na umuugong, nagsalita si Yusu, Senyor, medyo hindi ko naintindihan. Bakit hindi niyo direktang pabilisin ang oras hanggang lumaki si Nicolas? Nag-aalala kayo, hindi ba natin masasayang ang oras dito? Masayang pinagmamasdan ni Luli ang mga kalsada at sumagot, Nicolas Tesla ang taong pinakamalapit sa akin. Maaari mong personal na masaksihan ang mahahalagang sandali sa buhay ng isang tao. Hindi ka ba nakakatuwa? Kasabay nito, nagsalita ang coachman, Sir, ito ang inyong bagong bahay. Ngumiti si Luli, ganan. Sa sandaling ito, tiningnan ng coachman ang lugar at nakipag-usap, patawad kung sasabihin ko ng direkta sa inyo, ang isang mayamang tao na tulad ninyo ay karaniwang hindi pipiliing manirahan dito. Umisi si Luli, sa isip ay nagbulong, ganen, masasabi ko lang na iyan ang gusto ko. Kasabay nito, yakap ni Tiana ang kanyang anak at nag-alok, Nick, oras na para baguhin natin ang gulong ng hangin. Mahinang sumagot ang kanyang asawa, alam ko, honey. Pero hindi maganda ang sitwasyon ng union ngayon. Sana hindi tayo matanggal. Bigla, nagulat ang mag-asawa, tumingin, ha? Sa malayo, nakatayo sa harap ng gusali ang dalawang tao, sina Luli at Yusu. Nakita sila ni Tiana, mahina siyang nagtanong, may bago bang nangupahan sa tabi, tama? Sinabi ni Nick na may tono ng pakikiramay, ay mukhang humihina din sila. Bigla, lumingon si Luli, mahinang ngumiti sa kanila. Nagulat ang mag-asawa. Kusang lumapit si Luli upang batiin sila, hello, ako si Lu, isang tao mula sa Tianqiao na nandito para magnegosyo. Nakipagkamay si Nick ngunit nagtataka pa rin, mga tao mula sa Tianqiao. Tumawa ang mag-asawa na papikit ang mga mata. Sinabi ni Nick, sa totoo lang, hindi kayo mukhang ganoon. Haha! Pasensya na, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo kami ng misteryosong tao mula sa silangan. Ang maliit na anak na lalaki ay biglang nagsalita, Hinaplos ni Tiana ang sanggol at sinabing, mukhang gusto ng batang ito ang bago nating kapitbahay. Umiti si Luli at sumagot, napakalaking karangalan. Lubos din akong naghihintay sa mga araw na magiging magkakapitbahay tayo. Nang makita ang mga taong naglalakad sa kalsada, lihim na naisip ni Luli, mula ngayon, tayong dalawa ay maninirahan sa maliit na bayan na ito sa loob ng mahigit 10 taon, magiging kapitbahay ni Nicolas Tesla. Nakikita siyang lumalaki ng paunti-unti. Nakaupo sa balkonahe, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-isip, ngunit para maging isang henyo, syempre hindi niya maiiwasan ang permanenteng at hindi nagbabagong setup. Sobrang abala sa pagtuon, kaya hindi siya kasundo sa mga tao. Sa kalsada sa ibaba, masayang naglalaro ang mga bata, samantalang si Nicolas Tesla, sa sandaling iyon, ay nag-isa pa rin na nagbabasa ng libro. Lihim na hinusgahan ni Luli, hindi madali ang maging isang henyo. Matapos ang mahabang panahon, nang dumilim na ang langit at ang buwan ay sumikat sa buong lugar, galit na nakatayo si Nick sa harap ng bahay, naghihintay sa kanyang anak na lalaki. Nang makita niya si Nicolas na maingat na pumasok, nagsalita si Nick, late ka na umuwi, Nicolas.
Nagulat ang batang lalaki, nauutal na bumati, "Good evening, tatay." Lumapit si Nick, nakakunot ang noo at nagpaalala, "Huwag kang magtago. Nakita ko na ang mga sirang bagay mo. Ang niluto ng nanay mo ay lumamig na. Dapat humingi ka agad ng tawad sa kanya." Kinakabahan si Nicholas at hindi makapagsalita. Sa loob ng maliit na bahay, may maligamam na liwanag. Sa tulay na tumatawid sa ilog sa gitna ng bayan, magkatabi na nakaupo ang mag-ama. Nagtanong si Nick sa kanyang anak, "Anak, bakit gusto mong sayangin ang oras sa pag-aaral? Iyon ay walang silbi na mga bagay." Tiningnan niya si Nicholas, "Alam mo rin ang sitwasyon ng ating pamilya ngayon. Ang dapat mong gawin ay manahin ang aking karera." Mahina siyang sumagot, "Maging isang guro ng Union sa Nayon, tama po, tatay." Talagang minana ko ang kalooban ng lolo, ngunit tatay. Ito ba talaga ang gusto mo? Seryosong sinabi ni Nick, "Maging maingat sa iyong pananalita, Nicholas. Ang lahat ng gusto ko ay hindi na magutom ang ating pamilya." Galit na sumagot ang batang lalaki, "Pero, tatay, interesado talaga ako sa electrical engineering. Iyan ang direksyon ng pag-unlad ng agham at teknolohiya sa hinaharap. Gusto kong gumawa ng mga imbensyon na makapagpapabago sa mundo." Narinig iyon, nagulat si Nick. Mahina niyang nagtanong, "Magpapabago sa mundo?" Agad na tumayo si Nick, malungkot na idinagdag, "Tanging mga dakilang talento lamang ang mag-isip ng ganoon. Ikaw ay anak ko." Lumingon siya at lumakad palayo, iniwan si Nicholas na tumatawag, "Tatay." Lininaw ni Nick ang daan para sa kanyang anak, "Maaari ka lamang maging isang guro ng Unyon." Naglakad siya nang hindi lumilingon, iniwan ang huling ilang salita, "Itapon mo na ang mga bagay na iyan. Hindi ko na ulitin." Pagod na napabuntong hininga si Nicholas. Palaging ganito. Tumingin siya sa kanyang mga gamit. Lihim na bumulong si Nicholas, "Itapon? Panaginip, tama?" Sa sandaling ito, may lumapit at nagtanong, "Mukhang nagkakaproblema ka, tama?" Nagulat si Nicholas, "Ha?" Nagpatuloy sa pagtatanong si Yusu, "Hindi pa rin ba kayo nagkasundo sa pagkakataong ito?" Nagulat si Nicholas, "Tita Yu." Mahina ang boses ng batang lalaki, "Ang tatay ko ay hindi pa rin nauunawaan pansamantala." Hawak ang bag ng gamit sa kamay, nagpatuloy si Nicholas, "Wala na akong ibang pagpipilian kundi itapon ang mga piyesa na ito, bagaman umabot ito sa akin ng isang buong taon." Kusang umupo si Yusu sa tabi ng batang lalaki at nagsabi, "Bigla akong naalala ng isang bagay." Kumindat siya, "Ang atik sa bahay namin ay sakto lamang na walang nakatira. Mukhang magandang gawing lihim na imbakan, hindi ba?" Narinig iyon, labis na natuwa si Nicholas Tesla. Medyo hindi siya makapaniwala, nauutal na nagsabi, "Imbakan? Totoo? Totoo ba? Maaari ko bang hiramin yan?" Hindi magagalit si Kingalu, tama? Masaya rin si Yusu, mahinang tumawa, sa katunayan, ideya ni Ingalu yan. Talagang pinahahalagahan kanya. Kaya pala napakabait ni Ingalu, sa puso ni Nicholas Tesla, labis siyang natuwa, ngunit mayroon pa rin siyang tanong, "Tita Yu, maaari ko bang tanungin kayo ng isang bagay?" Masayang sumang-ayon si Yusu, "Siyempre." Sa labas ng kapitbahayan, isang payat na batang lalaki na gusot-gusot ang kasuotan ay aksidenteng nakarinig sa usapan ng dalawa. Masayang nagtanong pa si Nicholas Tesla, "Kayo po ba ay mga salamangkero mula sa silangan?" Naguluhan si Yusu, "Ha? Bakit mo naman nasabi yan?" Nagkwento si Nicholas, "Nabalitaan ko na hindi kayo apektado ng gravity." "Totoo ba yan? Kaya ko rin ba yan? Kailangan ko lang mag-squat ng 100 beses araw-araw at mag-push up ng 200 beses. Bukod pa riyan, kumain din ng maraming gulay at prutas." Sinulyapan ni Nicholas ang likuran at nakita ang payat na batang iyon na dahan-dahang lumalapit. Ngunit sumagot pa rin siya sa sinabi ni Yusu. Nagdududa siyang nagsabi, "Ha? Bakit parang hindi ka panipaniwala ang naririnig ko?" Nakakatawang umamin si Yusu, "Haha. Nagbibiro lang ako sa'yo. Walang salamangkero dito." Hindi maalis ni Nicholas ang kanyang mga mata mula sa batang iyon. Hindi niya inasahan na pagkatapos ng ilang segundo, mabilis siyang nanakaw ng bag ng gamit sa kamay niya. "Hoy! Hoy! Mga mahalagang gamit ko." Ang maliit na magnanakaw, tila narinig ang isang nakakatawang bagay, nagsabi ng kikiyay. Malakas na sumigaw si Nicholas Tesla, "Magnanakaw! Hulihin ang magnanakaw!" Ang maliwanag na buwan ay nagbibigay liwanag sa gabi.
Ang maliit na magnanakaw kanina ay abala sa pagsuri ng mga nasamsam. Isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ano ito? Hindi ito mahalagang bagay. Malinaw na tambak na basura. Talagang malas. Umupo siya sa lupa, nakayuko ang ulo sa pagkadismaya. Malas talaga. Lalo siyang nalungkot. Tila hindi matutupad ang pangarap na makakain ng masarap na pagkain. Naging malungkot ang kanyang mga mata. Bago ako mamatay, sana buksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang maliwanag na buwan sa itaas at naisip. Bawat galaw ng batang lalaki ay nakita ni Luli at Yusu. Nagsalita siya yan. Ang kawawang batang iyon. Nagsimulang malubog sa kawalan ng malay ang kawawang batang magnanakaw, patuloy na tumatawag ng ina. Nilapitan siya ni Yusu at ginising, "Hoy, gising." Nang mahawakan niya ang bata, hindi niya mapigilan ang pagkabigla, "Senyor." Nilalagnat siya. Nagmamadali siyang nagsalita. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Ginamit ni Luli ang kanyang kakayahan. Lumitaw ang impormasyon, edad, 10 taong gulang, natitirang habang buhay, 8 minuto, 3 segundo, pangalan, hindi kilala. Nag-aalala si Yusu, pulubi ba siya? Ang payat niya manamit. Umalis siya ng ganito, hindi talaga tama. Lumingon siya at sinabi kay Luli, "Senyor, mataas ang lagnat niya. Dalhin natin siya sa doktor." Nang makita niyang walang reaksyon, tinawag niya, "Senyor! Senyor!" Mahinahong sumagot si Luli, hindi na kailangan. Mayroon na lamang siyang ilang minuto ng buhay. Narinig ito ni Yusu at natulala, hindi makapaniwala sa narinig niya. Nawala ang kanyang kalmado, sumugod siya at nagsabing, "Ikaw kaya mong patigilin ang oras." 8 minuto ay sapat na upang iligtas ang kanyang buhay. Malamig na nagsalita si Luli, "Kumpara sa isang pulubi, mas pinapahalagahan ko ang mga piyesa. Ang oras ni Nicolas ay ang aking oras." Ang kanyang tingin ay nakakatakot na malamig. Bukod pa riyan, bilang time traveler, bawat segundo na nasasayang dito ay nangangailangan ng napakataas na karagdagang bayad. Habang nagsasalita si Luli, lalong nadismaya si Yusu. Kung may mangyaring hindi inaasahan, ang aking oras ay hindi sapat para harapin yon. Para maiwasan ang pinsala, kailangan kong isaalang-alang ang mga kalamangan at kawalan. Walang damdamin niyang sinabi, napagdesisyonan ko na ito. Si Yusu, sa katunayan, ay hindi inaasahan ito. Hindi na siya makapagpigil, malakas siyang nagsalita, "Sinabi ko, Senyor. Bakit kayo naging ganoon kalamig ang puso?" Mahinahong sumagot si Luli, "Mabuti. Natanggal ka na." Sumigaw si Yusu nang may sama ng loob, "Nagtipon ka ng maraming elite. Ano ang kahulugan ng pagbuo ng Eternal Club? Hindi ba't ang layunin mo ay bumuo ng isang ganap na bagong mundo?" Tinanggal ni Luli ang takip sa kanyang mga tainga, ayaw nang makipag-usap kay Yusu. "Hindi ka na miyembro ng club. Kung mayroon kang katanungan, mangyaring mag-schedule ng appointment muna." Lalo pang nairita si Yusu, sinubukang linawin ang kanyang pag-isip. Sa oras na yon, kung wala ang pag-iral ng mga tao, anong kahulugan ang magiging kapag mag-isa ka? Nakakunot ang noo ni Luli, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ibuhos ni Yusu ang lahat ng kanyang damdamin, pinagsusumamo hanggang sa maluha siya, "Sir, mangyaring panatilihin ang iyong pagiging tao, huwag kang ma-assimilate ng batas ng oras." Pagkatapos, naging mas malumanay ang kanyang boses, medyo walang magawa, dahil sa gayon, makakaramdam tayo na ang ating amo ay isang tao pa rin. Narinig ang taos-pusong mga salitang iyon, napaisip siya. Parang naliwanagan siya, pinag-isipan kung paano siya nagbago hanggang ngayon, na-assimilate ng oras. Ang maliwanag na buwan ay nagbibigay liwanag sa gabi, nagpapakita ng imahe ng lugar. Ang kawawang batang pulubi ay mahimbing na natutulog sa kama. Si Luli ay nakaupo sa kalapit na sofa, tila nakalubog sa pag-isip. Lumingon si Luli, tiningnan ang bata na natutulog pa rin. Sa sandaling ito, lumitaw sa ibabaw ng ulo ng bata ang buong pangalan, Taedad, 10 taong gulang, natitirang habang buhay, 1 taon, 4 buwan, 7 minuto, 4 segundo. Maingat na lumapit si Yusu sa harap ni Luli, naguguluhang nagsalita, "Boss, gusto ko pong humingi ng tawad. Ang asal ko kanina, patawarin po ninyo ako." Nagpanggap si Luli na walang pakialam, bahagyang nakapikit ang mga mata, "Ha? Sinabi mo iyan habang gising ka?" Lalo pang yumuko si Yusu, mas taos puso, ako ang nagkamali. Mangyaring patawarin niyo ako." Yumuko si Luli at tumingin sa ibang direksyon, huminga ng malalim,
Hay, ang maliliit na bagay na tulad nito, hindi ko na pinag-aksayahan ng panahon sa'yo. Ngunit ang susunod na pangungusap ay parang parusa sa kanya, bigla akong naalala ng isang bagay. Ang pinsan ang nakababatang kapatid ng pamangkin ng pangalawang tiyahin na katulong sa club ay ikakasal sa susunod na buwan. Siya ang magiging responsable sa kalinisan sa paggawaan ni Peng Hao at Robert. Nagulat si Yusu, halos hindi na makilala ang mukha, ano? Ang dalawang maruming iyon? Sa sandaling ito, si Ata ay malabo ang mata na nagising, mahina ang boses, denen. Ina ni. Narinig ni Luli at Yusu ang tunog at tumingin doon. Maingat na nagtanong si Yusu sa batang lalaki, kumusta na ang pakiramdam mo? Ata, namimilog ang mata, nagulat na parang kriminal na nahuli sa akto. Mabilis na lumundag si Ata mula sa kama na hindi nakapaghanda si Yusu, hoy. Hoy! Mabilis na tumakbo ang batang lalaki papunta sa pinto. Mahinang boses ni Luli, mapanukso, kahit isang salamat man lang ay hindi mo sasabihin at gusto mo nang umalis. Bigla, may di nakikitang lakas na pumigil kay Ata sa kanyang mga paa, binuhat siya. Naguguluhan ang batang lalaki, malakas na sumigaw, Ano ang nangyari sa aking mga binti? Tulong! Si Luli sa likuran, na may mayabang na tingin sa kanyang mga mata, ay sinisi ang walang utang na loob na asal ni Ata. Ang babaeng ito ay isinakripisyo ang kanyang kalahating taon na sweldo at bonus sa dulo ng taon para sa iyo. Ang pag-alis mo ng ganyan ay tila hindi makatwiran. Si Yusu ay hindi nakapagsalita, lihim na naggangalit sa kanyang puso, ano? May kinalaman din sa sweldo ito. Si Ata, nagdududa, ang mga mata ay takot na takot habang nakatingin sa kanya. Ikaw ay isang salamangkero, tama? Diyos ko! Totoo ang balita, tama? Sa labas, maliwanag pa rin ang buwan sa buong hanay ng mga bahay. Si Ata ay lumuhod, nakayuko ang ulo, nagpakita ng paggalang, salamangkero matandang Ginoo, yumuyukod ako sa iyo. Hindi na pinansin ni Luli si Ata, hoy, maliit na demonyo, tumayo ka at makipag-usap. Kusang nagpakilala si Ata, ako si Ata. Nakatira ako dito kasama ang aking inang-ina. Nag-alok si Luli na mas kilalanin pa ang batang lalaki, kung gayon, alam ba ng nanay mo ang tungkol sa pagnanakaw mo sa labas? Malungkot na naalaala ni Ata ang lalaking iyon, siya sinabi niya sa akin na pumunta sa bayan para magnakaw ng kaunting gamit. Nakiisa si Yusu sa damdamin ng kawawang batang lalaki, ang stepfather mo, tama? Napakasama niya. Paano niya masasabi iyon sa isang bata? Nang binanggit ang masamang lalaking iyon, nagalit si Ata, kinuyom ang kanyang mga ngipin, hindi siya ang stepfather ko. Ang taong iyon Nagalit si Ata, sinuntok ang lupa, ay isang basura na mamamatay sa gabi. Sa kalaliman ng gabi, sa kailaliman ng gubat, may anino ng isang lalaking nakaupo, nakasandal sa isang kariton. Dahan-dahan siyang naninigarilyo, hindi maganda ang pakiramdam niya kapag naalala si Ata. Damn it! Bakit hindi pa bumalik ang maliit na pesteng iyon? Baka namatay na siya sa daan? Habang sinasabi iyon, sumulyap siya sa likuran. Tumawa siya, hindi ko matitiis ang pagkaaksaya na ito. Nakakunot ang noo niya, sumisigaw siya kay Ata, hoy babae. Hindi pa tapos ang hapunan? Gaano pa katagal mo akong papagutumin? Ang nanay ng bata, na may mga pasa sa mukha, natakot na sumagot, wala na tayong masyadong harina. Pupunta ako para pumulot ng kaunting damong ligaw. Mabilis-mabilis akong babalik. Hindi niya alam na aksidenteng nahawakan niya ang isang sirang ugat ng lalaki. Galit na galit siyang sinipapapalayo, baho na babae. Akala mo hindi ko alam na gusto mong hanapin ang pesteng iyon. Tiyak na itinanggi ng ina ni Ata, matandang Ginoo, hindi ganoon. Ngunit ang lalaking iyon, na may masamang pag-ugali, ay hindi nakikinig sa anumang salita. Marahas niyang sinipa ng paulit-ulit ang mukha ng babae, baho na babae. Kumakain ka ng pagkain ko, umiinom ng tubig ko, at gusto mo pa akong lokohin. Ang pesteng iyon sa iyo ay basura lang, marunong lang kumain. Mamamatay kayong dalawa. Patuloy na pinahirapan ng walang hiya ang inang-ina ni Ata, patuloy na sinasaktan at sinisigawan. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong gubat. Nang mapagod na si Ata sa pambubugbog, pinahinto ng basurang ito. Sa sandaling ito, si Ata ay halos hindi na humihinga, Ata, may sakit siya, mamamatay siya. Mangyaring ni. Galit na galit muli ang lalaki na parang baka na sinaksak. Sinakal niya ang kanyang liig, kung talagang mamamatay siya sa labas, iyon ang gusto ko.
Sabihin ko sa'yo, kamakailan ay iniisip ko na palitan ka. Narinig mo? Ang nanay ni Ata ay unti-unting nawalan ng malay. Hindi siya sumagot kahit isang salita. Nang makita yon, nagulat siya at natakot. Sa kabila niyan, sumigaw siya ng malakas, "Hoy! Huwag kang magpanggap na patay. Maawa na ako. Dali, gising na at magluto ng hapunan." Ngunit bumuhos na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Marahas na ibinagsak niya ang nanay ni Ata, Desi. Talagang malas. Walang anumang pagsisisi o kalungkutan, bumulong lamang siya. Ngunit pagkatapos ay umalis siya na parang walang nangyari, iniwan ang nanay ni Ata. Nagbulong siya sa sarili, dating matigas siya, hayaang asikasuhin ng mga ligaw na lobo ang katawan. Ngunit kahit mamatay siya, hindi niya kailanman malalaman na ang lahat ng kanyang ginawa ay nakita. Si Luli ay nakatayo sa malayo, tinakpan ng puno ang kanyang mukha. Madilim ang kanyang mukha, hindi maitago ang kanyang galit. Lumubog na ang araw, nagdidilim na. Sa isang gubat, nakaupo ang nanay ni Ata sa tabi ng tolda, nagtatahi. Sumilip si Ata mula sa tolda, nakita siya at nagsalita, "Nanay, ano ang ginagawa mo?" Sumenyas ang nanay niya, mahinang nagsabi, "Dayade." Patuloy siyang nananahi. Nagpayo ang nanay niya, "Humiga ka lang, anak. May lagnat ka ngayon." Lihim na tinatahi ni nanay ang ilang tela para ayusin ang damit mo. Mukhang nag-alala si Ata, ngunit kung sakaling malaman niya. Hindi malinaw ang ekspresyon ng nanay, ngunit narinig ni Ata ang tinig niya na puno ng pagtitiis, ang dapat mangyari ay matagal nang nangyari. Ito ang karma ng nanay at anak. "Nanay, ano bang sinasabi mo?" Medyo naguguluhan na tanong ni Ata. Lumabas siya sa tolda, nagbalita ng magandang balita sa nanay niya. "Nga pala, kanina, nakilala ko ang isang salamangkero mula sa silangan. Napakagaling niya. Sinabi pa niya na gusto niya tayong tulungan makatakas sa lalaking iyon." Narinig ng nanay ang sinabi ng anak, hindi masyadong pinansin, walang pakialam na sumagot, "Salamangkero. Tanga ka, anak. Sa mundong ito, walang salamangkero." Tuwang-tuwa si Ata, muli siyang nagkwento ng bawat detalye, totoo. Ang salamangkero na iyon namilog lang ang mata niya, at ang mga binti ko ay ganap na hindi na sumusunod sa utos ko. Pagkatapos, ang buong katawan ko ay lumipad. Tunay na mahika, nanay. Bigla, umalingaw ang tunog ng mga plato at kubyertos na nagkakalansingan. Nagalit ang masamang lalaki, ibinagsak ang lahat. Malakas siyang sumigaw, "Ano itong kasuklam-suklam na tambak na basura? Bakit walang sausage?" Lasing na lasing siya, patuloy na nagmumura, "Ang maliit na pesteng ito ba ang lihim na kumain yon?" Narinig ito, agad na nagsalita si Ata bilang pagtanggi, wala akong ginawa." Tiningnan niya si Ata ng malamig na mga mata, Tama. Ikaw ay isang likas na magnanakaw, at ang pinakamagaling mong pagnanakaw ay ang pagpapalusot." Walang pakialam na sinabi ng nanay, "Boss, ikaw yon kagabi. Kinain mo lahat habang umiinom." Sa sandaling ito, ang lalaki ay natigilan, Naalala ko na. Hindi na kita masisisi." Lumingon siya sa ibang direksyon, "Hindi ko inakala na ako pala ang kumain." Mahinang sinabi ni Ata, sinasabihan ang nanay niya, "Nanay. Nanay, gamitin natin ang pagkakataong ito upang tumakas. Hanapin natin ang Eastern Magician na yon." Pumayag siya sa akin. Sa kabilang dako, may hinahalukay ang lalaki. Ang inang-ina ni Ata ay hindi masyadong naniniwala sa sinabi ng kanyang anak na lalaki, "Tanga ka, anak. Hindi tayo makakatakas." Ang masamang lalaki ay nakahanap ng isang lumang latigo. Walang sinabi, agad niyang inindayog ang kamay. Sa sandaling ito, hindi pa na-realize ng nanay ni Ata. Nagpatuloy siya, ang taong iyon ay walang rason. Isang latigo ang humampas sa inang-ina ni Ata, ngunit tila sanay na siya sa mga ito. Kalmado pa rin siyang umiti, ayos lang. Bigla, namumugto ang sulok ng mata ni Ata. Mahina ang boses niya, "Nanay Gi." Ang walang hiya ay patuloy na humahampas ng isa pang latigo. Sa likas na gawin ng isang ina, ginamit niya ang kanyang katawan upang harangan si Ata. Maraming latigo ang sumunod na humampas. Si Ata ay sumingit sa harap, humarang sa kanyang nanay. Takot siyang nakiusap, "Huwag niyo na siyang saktan. Huwag niyo na siyang saktan, nanay ko." Umakyat ang sakit sa sukdulan. Sumigaw si Ata, "Ngayon, pupunta na ako. Pupunta ako para magnakaw." Malamig ang mukha ng lalaki, nagsalita ng mariin, "Pagnanakaw. Kung ganoon, hindi na kita kailangan.
Nagulat si Ata, ano? Kinuha ng lalaki ang mangkok na naglalaman ng mga ninakaw ni Ata. Ang batang si Ata ay namimilog ang mata sa takot, ito ay. Umisi ang walang hiya, ito ang mga bagay na ninakaw mo. Tambak na basura. Nang ibuhos niya ang mga gamit sa mangkok, lahat ay mga walang kwentang gear. Takot na takot siya. Ang mga mata ng lalaki ay matalim na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasamaan, walang silbi na basura. Ang mukha ng nanay niya ay puno ng sakit at kawalan ng magawa. Nang makita ito ni Ata, natakot siya, "Nanay! Nanay!" Malakas siyang sumigaw, dumadaloy ang luha. Nagising mula sa bangungot, si Ata ay parang nawalan ng kaluluwa. Nag-aalala si Yusu, nagtanong sa batang lalaki, "Ata, kumusta ka?" Tila kumakapit sa huling tali ng pag-asa, nagmamadali siyang nagsalita, "Senyor. Siya kaya niya talaga iligtas ang aking ina." Ang taong iyon ay isang mababang uri at kasuklam-suklam na tao. Pinakalma ni Yusu ang batang lalaki, "Huwag kang mag-alala. Si Senyor Lu ay eksperto sa ganoong klase ng tao." Bahagyang nalungkot ang kanyang mukha, samantalang ang batang lalaki ay hindi maiwasang magulat, isang tinig. Sa sandaling ito, ang lalaki ay naglilinis ng mga gamit upang dalhin ang bangkay ng inang-ina ni Ata at itapon. "Kaasar! Kailangan ko pang buhatin ito mag-isa. Ginin mukhang kailangan ko na talagang ilipat ang babaeng iyon dito." Bigla may tumawag, patawad sa abala. Nagulat siya at lumingon, Agad na sinabi ni Luli ang pangunahing punto, "Nang daling ako mula sa malayo, gusto kong bilhin ang isang bagay sa iyo, kaibigan." Puno ng misteryo ang kanyang mukha. Ang lalaki ay hindi mukhang pala kaibigan, "Ikaw anong gusto mong gawin? Ang boses mo ay kakaiba sa akin." Sinabi ni Luli ng casual, nagsasanay pa ako." Ang matanda ay nag-aalangan at bastos na sumagot, "Wala akong maibebenta dito. Pinapayuhan kitang umalis agad. Huwag kang pakialamero, estranghero." Sa kanyang isip, madilim siyang nag-iisip, baka nakita niya. Kung ganoon, huminga ng malalim si Luli, denengi. Pagkatapos, pinatnubayan niya ang masamang lalaki sa daan na kanyang inilatag, namatay na ang babaeng iyon. Kaysa hayaan ang mga ligaw na lobo na makinabang, bakit hindi tayo maghanap ng paraan para kumita? Nang may napakasamang anyo, tiningnan niya si Luli. Nang makita ang inang-ina na walang buhay sa lupa, at narinig si Luli na gustong tumulong sa kanyang kumita, nagulat siya, nagdududa kung mali ang kanyang narinig, at muling nagtanong, "Ano ang sinabi mo?" Hindi makapaniwala ang sarili niya, muli siyang nagtanong, "Patay na ang tao, makakakuha pa ng pera?" Kinumpirma ni Luli, naman. Tumawa ang lalaki ng parang baliw, "Sino ang gagastos para bumili ng isang patay na tao? Sa bayan, may ilang kaibigan akong nag-aral ng medisina. Sa mga bagong patay na katawan, umiti si Luli, ng akit, nagbabayad sila ng napakalaki." Ang mga salita ni Luli ay nagpagalaw sa isipan ng walang hiya, "Doktor. Tama. Dati, narinig kong may nagsabi nito, akala ko nagkukwentuhan lang sila." Lumapit si Luli sa bangkay ng inang-ina ni Ata. Patuloy niyang pinamanipula ang isipan ng lalaki, "Maraming uri ng tao sa mundo na hindi mo pa nakita. Maraming kakaibang bagay na hindi mo pa nalaman." Tiningnan ni Luli ang inang-ina ni Ata ng kaunti. Naramdaman niya rin na kakaiba. Walang impormasyon tungkol sa habang buhay. Tila, naramdaman ni Luli na walang magawa. Patay na, wala na tayong magagawa. Tumingin siya sa lalaki, mahinang nagsalita, "Ibenta mo." "Gusto kong bilhin." Kinumpirma niya muli, "Gusto mo talaga bumili?" Bigla, isang bagay ang inihagis, hindi malinaw kung ano. Sinalo ng lalaki. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang palad, isa itong gintong barya. Nang makita ang bagay sa kanyang kamay, nagulat siya, ito ay pera. Nagpanggap si Luli na sinusuri ang bangkay na parang isang paninda, "Hindi ko alam kung sasabihin ko ito masyado kang brutal. Ang pinsalang tulad nito ay malaking epekto sa presyo. Sa kasalukuyan, ang pinaka-nakaka-interes kay lalaki ay ang makakuha ng pera." Kinagat niya ang barya upang kumpirmahin na tunay, denen. Tunay na pera. Tunay na pera na. Pagkatapos niyang maniwala sa sinabi ni Luli, nagtanong siya tungkol sa pamamaraan, "Sandali. Ang ibig mong sabihin?" Bigla siyang natigilan, pagkatapos ay mabilis na inayos ang kanyang dila. Ang ibig sabihin niyo, sir." Hindi niya hinayaang tapusin ng lalaki ang kanyang sinasabi, naintindihan na ni Luli ang ibig niyang sabihin.
Huminga siya ng maluwag, tama. Naging mapanlin lang ang mukha ni Luli. Sir, bibigyan kita ng paraan para kumita. Narinig ito, nanginginig pa rin ang walang hiya. Hindi niya maitago ang kanyang takot, nauutal na nagsalita, kailangan lang maghanap ng mga bagong patay na katawan. Biglang nagbago ang mukha ni Luli, naging masama. Ang mabilis na pagbabago ng kalooban na ito ay lalong nagpatakot sa lalaki, halos himatayin siya. Pagkatapos nito, bumuhos ang pawis sa kanya, paunti-unti. Nanginginig ang kanyang mga binti. Lalo pang nang udyok si Luli, oh. Takot ka na? Hindi ba maganda ang pera? Hindi malinaw kung ano ang iniisip ng lalaki, lalo siyang natatakot, patuloy na tinatakot ang sarili. Hirap na hirap siyang magsalita ng kahit isang buong pangungusap, Sir, ano ba talaga ang ginagawa niyo? Si Luli ay nagpapanggap, kailangang tapusin ang pagpapanggap. Kalmado siyang nagsalita, ang negosyo ko ay pawang mga espesyal na laruan na may mataas na panganib at mataas na kita. Nag-iisip ang lalaki, bumili at magbenta ng mga patay na tao. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang trabaho. Bukod pa riyan, palagi siyang nagtataka sa kanyang isipan, at sa wakas ay nagsalita, bakit mo ako hinahanap? Sa boses ni Luli, walang damdamin, dahil ikaw, Li. Naghanap siya ng random na sagot, ay isang mangangalakal. Nakatigilan ang lalaki. Nang mawala ang takot, kalmado siyang ngumiti. Ang pag-iisip sa mga benepisyo ay lalong nagpalamig sa kanya. Gusto niyang makipagnegosasyon, magkano ang bahagi ko? Nagsasakripisyo ako ng malaking panganib. Baka hindi sapat ang isang gintong barya. Kung gusto ng walang hiya ang tubo, pagbibigyan siya ni Luli, sa hinaharap, bawat pagbili ng espesyal na produkto, pumapayag akong magbayad ng isang gintong barya. Para sa magandang kalidad, maaari kong bigyan ng 2 barya. Hindi lang iyan, sa natitirang bahagi ng aking buhay, bawat buwan ay bibigyan pa kita ng dagdag na 1 gintong barya. Umiti si Luli upang hikayatin ang lalaking ito na may utak ng baboy, kaya't dapat kang magsumikap para sa akin. Agad na matapang na sumagot ang lalaki, Sir. Sir, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi ko kayo bibigyan. Bumalik ang kanyang mukha sa masamang tingin, at mayroon na akong tinitingnan na ilang kandidato. Sa loob ng 2 araw na ito, aayusin ko na sila. Haha! Ang walang hiya ay mayabang sa sarili, nagpaplano. Huminga siya ng malakas, denen. Gusto mo akong lokohin, bata? Hintayin mo lang na mahanap ko ang lugar ng pagbili, tiyak na mamamatay ka. Sa oras na iyon, ang lahat ng gintong barya ay magiging akin. Nang makita ni Luli na maayos na ang lahat, tinanong niya ang lalaki, kaya, tapos na ang kontrata, tama? Narinig ito ng lalaki, nanigas siya, ha? Anong kontrata? Bakit gusto niya magpanggap na tanga? Sa isip niya, ngunit kalmado siyang nagpaalala, hindi ba't sinabi ko na? Bibili ako mula sa iyo gamit ang gintong barya. Binuksan ni Luli ang kanyang relo upang tingnan, pagkatapos ay nagpatuloy, ilang espesyal na laruan. At gaano karami ang mayroon ka? Ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang kutsilyo, ganoon karami ang bibilhin ko. Nagkunwari ang lalaki na masaya, naman, Sir. Ngunit pagkatapos, ang mga mata niya ay nagpakita ng masamang tingin, hindi na ako makapaghintay. Dumating na ang pagkakataon. Mapangiti si Luli. Ang paghinga ay tugma sa kanyang ngiti, denenni. Ang tanga sa harap niya ay nakatitig sa kanya na parang hindi pa rin naintindihan. Natawa ng malakas si Luli, naghintay lang ako sa pangungusap na ito. Pagkatapos, kinumpirma niya na matagumpay na nalagdaan ang kontrata. Abiso mula sa sistema, kinumpirma ang paglagda sa kontrata. Matagumpay. Pagkatapos maramdaman ang masamang tawa ni Luli, ang lalaking hindi pa alam kung ano ang mangyayari ay masaya rin, tapos na. Tapos na. Haha. Ngunit pagkatapos ng 1 segundo, may napansin siyang mali. Isang simoy ng hangin ang biglang lumitaw, tinangay ang kanyang sombrero, ha? Ito ang time clock. Handa na siyang magtrabaho. Ngumisi siya, denen. Nabalot ng di nakikitang lakas, labis siyang natakot, malakas na sumigaw, Ito ba ang laro? Nabalot ng takot, nawalan siya ng kalmado at sumigaw mismo sa mukha ni Luli, Sir. Ano po ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Sa halip, umiti lamang siya ng mapanlinlang at nagsabi, sinabi ko na, matagumpay na nalagdaan ang kontrata. Naging mas mabagsik at nakakatakot ang mukha ni Luli, ngayon, huli na para magsisi.
Ang lalaki ay parang nakakita ng multo sa daan, nataranta siyang sumigaw sa lamangkero. Monster! Monster! Nagsimula si Luli sa kanyang trabaho sa pagkontrol. Ang gintong relo ay umiikot sa oras. Ang mga kamay ay mabilis na umiikot, kumakatawan sa paglipas ng oras na napakabilis na hindi na makita ang afterimage. Pagkatapos tumigil ang relo, tumanda ang lalaki. Sa sandaling ito, gumamit si Luli ng mga galaw ng kamay. Gumalaw ang mga kamay mula kaliwa pa kanan, pagkatapos ay mula itaas pababa. Pagkatapos ng bawat pag-ikot ng kamay, pinahirapan niya ang walang hiya sa sakit. Ang sigaw ng sakit ay patuloy na umalingaw-ngaw.